Ito po ay ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo po ay iniwanan ng halimbawa ng Panginoon. Upang tayo po ay magsisunod sa abang ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan niya mga kapatid at mga magulang sa kanyang ginawa na halimbawa, siya, mga kapatid, ang dahilan kaya na tayo ginawa. Amen? Sa kanyang sakripisyo. So, magbasa po tayo ng ilang talata para yung halimbawa yun, mga kapatid, na kinakailangan turalan po natin natin pinamamahan ng Panginoon. Dito po sa unang Pedro 2:21. Tignan po ninyo kung paano sa atin ay nagbata ang ating pinakamahal na Panginoon na halimbawa na ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin. Tignan po ninyo, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Tignan po ninyo, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsusunod na po sa mga akbang niya. Noong nagkatawang taong Panginoon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ng lahat ng mga sumusunod o tinutuon ang ganang kaisipan sa langit na hanggang sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon, buhat ng ang Panginoon ay nagkatawang tao, siya pa lamang ang umakyat sa langit. Amen? Wala pa. Kaya sa pamamagitan ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang na halimbawa niyan, kung titignan po natin dito po sa John 3:13, tignan po ninyo. John 3:13, tignan po ninyo. At walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit, sa mga tuwid baga ang anak ng tao na nasa langit. Wala pa daw umakyat doon kung hindi ang nanggaling sa langit. Sino po yun? Ang ating pinakamahal na Panginoon. Pero tandaan po natin mga kapatid at mga magulang, ang mga talatang yan, may pangako sa atin ng Panginoon kung tayo po susunod. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, nag-anyaya siya sa mga mahiyaman, sa mga bagay na talagang maalagas ang liputan ito. Pero sa kanyang kanyayaan ng Panginoon, walang tingin. Amen? Pero sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon kung walang makikinig. Sabi niya, ang kanyang alipin, utusin mo sa mga libuang daan yung mga walang alagas ng libutan. Yung mga pilay, yung mga tuka, yung tinataboy, sabi ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid at mga magulang, kung handa po tayong sumunod, kahit napakahirap man ang sitwasyon, mayaman ka man o duka, nasabi ng Panginoon, sabi ko kanina, tayo daw po itinawag. Amen? Sino po mga tinawag ng Panginoon upang sila po ay kukunin ng Panginoon? Dito po, sa Santiago 2:5, tingnan mo ninyo. Ilang talata lang po na po, para magsakto lang sa oras. 2:5, tingnan po ninyo. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian. Nako, tagapagmana ng kaharian na ipinangako niya sa mga, pag sinabi magsisilipin,
magsisunod. Amen? Yan po katunayan. Amen po ba? Kaya mga kapatid ko, mga magulang, mga apostol, o si nanay ni ang ating Panginoon, si Maria, mga kapatid, wala pa sila sa langit, wala pa doon. Amen? Kung minsan nagkakamali tayo, namatay yan, kasi kailangan na ang Panginoon. Hindi po ganoon. Tignan po ninyo isa pa. Ito po sa John 6:62. Tignan nga po natin, tignan po ninyo. Tignan po ninyo. Ano nga, kung makita ninyo, umaakyat na harap ng tao na po sa kinaroroonan niya ng una. Amen? Ang ibig sabihin, ang Panginoon na binasa po kanina ni Brother Rod, doon po sa Colossus 3:3, ano po sabi ko doon? Lumulok sa kanan ng Diyos. Isa lamang po yung lumulukan doon, wala pong kanan, walang kapangyarihan po yun. Amen? Papaliwanan po natin. Kasi yung iba, yung mga iba, yung mga trinitarian, may kanan, may kaliwa, may gitna. Dito po, walang kanan kung hindi yung kanan na yun, ang sabi ng Panginoon ay kapangyarihan. Dito po sa Mateo 26:64, ganito po sabi po ng Bible. Tignan po rin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ikaw ang nagsabi, kung gayon may sinasabi ko sa inyo, buwan ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nauupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito na nasa mga alpa ng langit. Kapangyarihan. Amen? Hindi po kanan talaga. Kaya mga kapatid, ito po, paalaman po natin sa inyo, isa lamang po yung buwan sa langit. Yan po nakaupo na umakyat sa langit o nanggaling sa langit, na umakyat po ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po pinaglilingkuran natin Diyos, siya po ang magliligtas sa ating doon, papunta doon sa langit sa itaas. Amen? At ito po, isang lumulungan, Apocalypse 4:2. Tignan po ninyo, yan po nakaupo, walang iba. Jesus Christ. Amen? Tignan po ninyo. Pagdakay, pasasirito ako. At narito may isang lumulungang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng lumulukan ay may isang nakaupo. Mga kapatid, walang duda. Ayan pong lumulok ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nung nagkataong-tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga apostol, yung mga lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, kung titignan po natin sa Apocalypse 6:9, nandun po siya sa dambana. Amen? Lahat ng sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, tayo rin po. Yan ang sabi nga po ng kautusan o sinabi po ni Brother kanina, kinakailangan ating ituon ang ating kaisipan sa ngayon. Amen? Sa itaas. Mga kapatid. Kaya tignan po rin yun. Sample. Nandito tayo, nagkaya po ng trabaho, nakikipaglaban tayo. Papunta doon sa pag-iibang bayan. Nakikipaglaban ang ating kaluluwa. Amen? Kapag hindi mo nailabanan mga kapatid ko, mga kapatid, hindi ka makakatagumpay. Kinakailangan nandyan sa atin yung pagpipigil. Amen? Nandyan sa atin mga kapatid ko, mga magulang, yung pag-ibig. Tignan po natin, 1 Pedro 2:11. Kung hindi 2:11, 3:11. Sige, 2:11 mo. Ayan. O, tama nga po. Mga minamahal, ipinamanig ko sa inyo tulad sa mga pang-iibang bayan. At
nagsisipaglakbay na kayo. Magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Iyon po mga kapatid. Iyon po ang sabi po ng Panginoon ni Apostol Pablo, ay Apostol Pedro. Yan ang dahilan. Kaya kinakailangan nandiyan yung terreno, yung ating pagpipigil. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, napaka-importante po. Sa isang tao na nanununuan po niya ang salita ng Panginoon, hindi lamang naunuan mo hindi handang sumunod sa ating pinamamahala ng Panginoon. Pinili ng Panginoon ng madukha upang sila ay mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kaarihan na ipinangako ng Panginoon. Ipinangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid at mga magulang, huwag tayo marunong. Kaya lamang, kinakailangan tayo magpigil. Amen? Nandito tayo sa liputan. Pag-aari ng demonyo sa liputan. Nakikisalimuha tayo dito. Dito mga ka-estrangero po tayo. Amen? Hindi ito ang tirahan natin. Amen po ba? Masabi ng Panginoon kaya mag-iibang bayan. Yung sinabi ni Brother doon po sa itaas. Hindi sa Amerika. Hindi sa New York. Amen? Kumisan, mag-iibang bayan tayo, mag-iibang bansa. Hindi po ganun. Masabi ng Panginoon, tulad ng pag-iibang bayan, doon po. Sabi ng Panginoon, dahil mga hindi tayo dati, hindi tayo kababayan ng Panginoon. Nung tayo po tumanggap sa Kanya, nabautismo tayo sa pangalan ng Panginoon, conversion po tayo extra right, at ngayon, hindi ko na kayo tatawagin ibang bayan kung hindi kababayan. Amen? Amen po ba? Yan po. Ang nais ng Panginoon na tayo po natin patuloy sa gawain ng Panginoon. Nasayin po natin ang Panginoon. Siya po nagtagumpay rito. Iniwanan tayo ng halimbawa. Siya po ngayon ay nakaupo sa langit. At ngayon, sabi ng Panginoon, lahat na magtatagumpay na natawagin ng Panginoon sa mga pagsubok, sa mga bagay-bagay na nangyayari. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ay sumusunod ka pa sa Panginoon, ikaw ang tagapagmana ng kaarihan ng Diyos. Amen? Kaya sa oras nga po tayo natin tumayo. Sumunod sa pumakanalin na awitin po natin yung tumingin kasalanan. Yan po minsan yung Brother Rod. Amen? Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa.
mundo'y sadyang ganyan. Marami kang kabiguan, ngunit nananakit ka rin. Kasiyahan ay hindi, sarili ay huwag asahan. Pagkat walang magagawa, ang kanyang kawayan ang siya mong kanluran. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagkat hindi malapit na. Uulitin itong awit, pagdating ay malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating ay malapit na. Uulitin itong awit, pagdating ay malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Yes, Lord. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating ay malapit na. Uulitin itong awit, pagdating ay malapit na. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah. Ano po ang kantang yan. At sa Sunday po, mag-supper po, doon tayo po. Amen? Ano po? Taon na po sa Sunday po, doon po, mag-supper, doon tayo po sa pinakamin po natin. Kaya mga kapatid, at yung mga ni Steresa, yung konsulta, nakakompare po sa Latinas, dito sa Concepcion. May injection ko ata. At narinig niya po mga kapatid, tayo yung mga ng Diyos na kinakailangan, nandun pa yung tulong-tulong, yung
kagamayan, pag-ibig na ibinigay ko sa ating Panginoon na hindi ba tayo ito. So sa oras nga po ito, sa kasabat ng bisita ng Panginoon, tayo po natin magsigawan. Siguro sa closing prayer, si Daniel Ben, ang closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa oras na pinagdan mo sa amin. Panginoon, kung wala kami dito ngayon. Salamat po sa mga anak mo na dumalo na ibinigay, Panginoon, ang pagpupuri, pagsamba sa Espiritu at Tuhan ng Panginoon na kayo ay maitaas sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa mga gawain na ikaw ang nauna sa amin. Dahil alam namin kung wala kami magagawa. Kayo po ang aming pinataas, pinupuri, pinapasalamatan na nagawa namin ang aming pagpupuri sa iyo at aming pagsamba sa Espiritu ko po. Kaya oras na ito, kayo po, Panginoon, ang laman ng aming puso. Nararamdaman namin, O Lord, na ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig ay hindi nawawala sa bawat isa sa mga anak mo. Kaya Panginoon, lupin mo, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyo sa oras na ito dahil alam namin na ikaw ang tunay na Diyos na aming nasimpungan at ang iyong pangako na aming nasa puso namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kaya Lord, sapat na po, Panginoon, sa oras na ito, magpuri namin at naranasan namin, O Lord, kung gaano ba kaingat sa iyong mga anak. At dinadalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid namin hindi nakadalo sa sambahan at sa mga may karamdaman, O Lord, na ikaw ang umipo sa mga karamdaman nila, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, O Lord, na tulad ng mga pinangako mo sa amin na ang anak ng Diyos ay hindi pwedeng galawin ng Diyos. Kaya, O Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming pinataas. Ikaw ang aming pinagmamalaki dahil alam namin kahit anong gawin namin kung wala ka sa amin ay wala kang magagawa. Kaya, Panginoon, napakabuti mo sa bawat anak mo na anuman, Panginoon, ang mga dinaranas namin. Kung minsan nakikita kami, pero nararamdaman namin nandiyan ka na laging nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Noon, sa oras nga po ito, kung paano kami nakarating sa simbahan dito, ay gayon din sa aming pag-uwi sa aming mga bahay-bahay na ikaw, Panginoon, ang umawag ng mga sasakyan, ng mga libera, ng mga sasakyan, Panginoon, at alam namin na ikaw, Panginoon, ang naunguna sa bawat anak mo. Bawat kaisipan namin, Panginoon, na ikaw ang nagtuturo sa bawat gawa na inibig mo sa amin para hindi kami mapahamak sa buhay. Lord, ikaw po ang aming tinataas, ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan sa oras nito dahil namin, Panginoon, sa iyo kami nakitiwala, sa iyo kami nananalig, sa iyo kami napapasakot sa pangalan ko, na ikaw